the draft. For now, it's game number 3 para magkaalaman kung ano ba ang ganap sa Blacklist at Aurora. Kanina pa natin nakikita yung Fanny ban, pero Faramis muna ang ibaban what's dito your ng command? Aurora. Matic. So, Blacklist. Automatic. May Tigreal ban. Cannot Dun sa side be. ng Aurora. So talagang nagkakaroon na ng basahan dito ang Blacklist at Aurora. Phobius, most likely, baban pa rin yan ng Blacklist sa red side. Correct. Lagi na Ayan na yung gatot! Sabi ng Aurora, first to nyo yung gatot kacha, tanggalin na natin. Yes. And with this, no, kung ibaban ng Blacklist International yung Phobius, there is a high probability dahil open na yung Edith now. Or Khalid, yun yung parang off the top of my head, dalawang heroes na nakikita ko. Pwede. Pero lamang pa rin ng Blacklist kasi again may trade. So laging may +1 for the side of Blacklist International. Most likely, baka Edith yung kunin nila dito. A flashy Oh, accompaniment. Link. Okay. Ito yung sinasabing may ganitong drafting style din, yung +1. Na parang pag alam mo may trade, bigay mo sa kalaban mo yung option mamili. Kasi either way lamang ka pa rin naman. So nakuha ng Aurora dito is naunahan nila yung Blacklist, makuha yung Ling, and then yung Khalid plus Edith option available pa rin para sa kanila. Always on the Kasi way. either way, may isang mauuna, pero Na. wow! Rises when I give the Wait, word. setter do, perks. Khalid. Pero this time around, Matilda yung hawak niya. Well, di natin sure kung Matilda ano na to, post 5. Pwede Oo. pa rin namang post 4. Yung Angela nga ni Haji, nagulat Totoo. tayo na post 4 pala eh. Totoo. Kala natin post 5 na noong mga panahong yon, pero Cho, bagang Cho pick. But the thing is, lagi ko tong sinasabi, I think yung Matilda is a relatively good answer to a Cho. Yeah, totoo. Unless Cho XP to. Oo. And the Cho XP is, I would say, a better roamer compared to a Khalid. Even though mas mabilis talaga, in theory, mas mabilis mag-clear and mas mabilis umikot ang Khalid. Mas nakakatakot kasi yung potential setup ni Cho. Nakita natin yan yesterday. Yung Cho ni Ryota, umaabot ng gold lane. Pero Moscow pa kinuha dito ng Blacklist International. Again, just going back to the Cho, no? Yung Cho ni Ryota kahapon, umaabot ng gold lane just to set up gaps for Smart Omega. So this time around, Blacklist International, they go back to the traditional gold laners. Tinanggal na ni Harit para make sure na good matchup yung Moskov ni Oheb. Yes, maganda yung pagkakaban dito ng Harith. Kasi congratulations Congratulations, naman. bossy. CPA ka na ng isang taon. Super fan ng Blacklist International, si Jose Luis Gonzalez. Anong nakalagay? CPA in a year o CPA for a year? Na Na a na year. for a year. Okay. Medyo importante kasi yun eh. Pag for a year lang, ibig sabihin, isang taon lang. Mahirap na. Mahirap yan. Oy, wow! Ganda nung ban. Ang ganda nung ban dito ng Aurora. Usually, ito yung pinangsasagot sa Ling. Kasi medyo mabagal mag-clear din yung Ling sa jungle. Bane Yung, siguro susunod na ban. Pwede, di ba? Yung nakaka-battle yung deadly cut. Pag Ling ka, pag nag-ulti ka, biglang may pating sa ilalim. 2 beses ka aangat eh. Yung ulti mo, tapos pagbaba mo, aangat ka ulit. If not Bane, siguro... Ay! 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 Kuya! Ay! If not Bane, siguro magandang ban yung CC. Kasi again, pwede pang maging roamer yung Khalid. Oo. Again, ilang beses na natin nakikita yung well, technically 2 beses parehas kay Chakno. So pwede pa rin namang ibahin dito ng Blacklist International yung kanilang bola. Pwede pa rin namang XP Khalid, tapos again pause for Matilda, tapos kuha sila ng Rome. Open pa rin naman ng Jawhead. I see lots of prey. Wow, Roger, talagang ang lalim ng hugot, no? Ang lalim ng hugot ng Aurora. Roger, nakita din natin to kapon. Di man Yeah. kahit... I think- Yeah. Di man kahit yung gumamit ng Roger. Pero may Bane, ha? Yeah, may Bane nga eh. Yun yung worry ko. Kasi parang kahit masipa ni Rene J yung pusit, kayang ilabas nung ano eh. Kawawa naman yung pusit. Yung agila. So bakit? China-chop-chop nga din naman yun. Nagiging calamares pa nga nagiging minsan eh. calamares. Welcome, my Oh, Bane. Diba? Okay. Ayos ang nga ating eh. Ayos ang ating paano dyan mga balitaan na. Open ang Hylos though for Aurora. I think it's fine kasi it's a hero that can chase the Bane and the Moskov. Pero nandiyan pa rin naman yung mga Kaja. Unless ano na talaga to? Rome. Rome na. Tapos kuha silang Arlot. Wala pala Binan. Arlot nakaban. Edward Hero Terizla? na may knock-up stun. Yeah, sure. Terizla. Parang yun na lang binan yung Arlot. May Khalid. Oo nga eh. May walang gatot. Ay, Edith. Open pa Edith. Yeah, Edith. Edith Claude, maybe? Edith Bea? Edith Kari? Pwede. That's gonna Edith light Bea. up the Oh! Ang ganda! Edward! Ang ganda! Oh my... Ang ganda! Counter, Sabayin. well, technically soft counter siya kay Matilda. Hindi naman full counter. Ah. Pero counter sa Bane, counter sa Moskov. Tapos,
Hindi ka pwede mag-pick sana. Babalik sa'yo yung Deathly Grasp. Siguro pwedeng kumuha yung blacklist ng mage na kayang magpaangat, magpatalbog para lang mawala yung shield ng Yeah. mga Lolita. Kaya pala hindi nila binan yung Bane. Yeah. Pero kasi hindi ko ina-expect na maglololita si Relly J in the first place. Born Eh. by thy wish. Oh, Ayan! yan ang magandang sagot. Yan ang magandang sagot. Ayan! Kaya mo palang iangat, ha? Although, I would say, medyo mahirap yung ganitong klaseng Juicing game, considering na may Cho and may Ling. Pero at least yung Lolita, may sagot sila for Yes. Blacklist International. Yung, ang ganda ng pagkakapik kasi kanina binabanggit natin, no, na kailangan na makakapag-angat para makancel yung Guardian's Reflection. But then, ang magiging worry ko dito, na nasagot din naman ni Super Friends kahapon, kaya namang i-evade ng Juicin yung possible crowd control na magmumula both doon sa Cho and doon sa Lolita. So it is a matter of timing and a matter of being able to do what you want to do. Beautiful draft coming in from both Blacklist and Aurora. Who's gonna take Game 3 and take the series once and for all? Casters, pasok. Gaya ng nasabi mo, isa na namang Game 3. Hatid sa inyo ng mother and daughter of all series. At kaabang-abang ito kasi draft pa lang. Tumitindig na yung balahibo natin, ate ko. Oo, parang pagka naririnig mo si Midnight na, ay, alam mong naging maganda ang laban sa draft. Kaya nga eh. Pag naririnig nyo ang mga analyst sa Infinix Gaming Tambayan na, ang ganda, ang ganda. Ibig sabihin, maganda talaga. Oo, nag-ano sila doon. Yung mga reaction ni Midnight at ni Antianara kanina ay testament na sa kung gaano ka-unexpected yung naging palitan. Yung mga hugot nga ni Coach Dexter na galing kailaliman pa raw ng baul. Diba? So, talagang grabe yung naging paghahanda dito ng magkabilaang teams natin. So, interesado na ako makita kung gaano nila ahead maiisip ang kanilang Magiging magiging plan, ano? response. Pero magiging game plan. At ang game plan yata ay magkaroon ng hooks agad doon sa mga outer lanes ng ating mga teams. So, nagkalabasan nga ng hero dito, even for Haji, nakita natin kahapon na Yujin is back. Pagdating dun sa mga pang-zone out. So, mainit ngayon yung sabihin na nating pabilisan ng clearing ng Minion Wave para dito sa ating dalawang koponan. Oo. Tsaka yung Lolita, isa yan sa mga ginalaw eh, di ba? Yung mga na-adjust din yan. So, ano kayang magiging pathing dito ng build for Rene J dahil nga hindi na gusto ni Munton na sobrang naka-magic build yung mga Lolita na nasusulit-sulit talaga. Pero given yung ganitong klase ng senaryo na parang loud sustain ba ang magiging labanan din natin? Yun nga eh. Team fight na naman ba? Patagalan, extended na mga laruan. Kasi sa Objectives ba to? Oo. Kasi kita natin parang nagiging, parang alam na, kita ng mga players na nandoon yung mga players ng other team. Pero hindi na pinipilit na magkaroon ng teamfight kasi nakakatakas din yung isa eh. Yes. So ngayon, at least nakikita natin for Blacklist International na alam nila may chance talagang mahirapan dito, lalo na si Haji. So, hindi yata siya pinapabayaan muna basta-basta ni Perks. Ito yung magandang tandem na pwede mo kasama sa kanila kasi Lord JM din naman, pag maaga siyang nakarespo, dito napapasok na naman yung early game na pressure ng Blacklist International. Pero kasi Aurora MLBB, parang pwede sila kasing gumawa ng napakaraming posibilidad. Oo. Link kasi sa lineup nila. Oh, speaking of Link, parang yung sinasabi mo dito, tama ba ay yung magsa-split push na lang muna siya. Bigla siyang dadating sa teamfight kung kailan nagamit na lahat ng mga skills. Kaya very crucial dito yung usage Yes. ng mga ultimates, lalong-lalo na for Blacklist International kasi hindi nila alam kung may bigla ang pwedeng dumating from Aurora sa early game. Yep. Kaya ngayon, kontrolado na muna nila ng magkakasama. Itong 13 na sinisimulan yata ng Blacklist International pero humaharap na rin ang Aurora MLBB ha. At ayun na nga, from Edward. Oo, nasipa na nga dito si MP The King pero nabaliktad pa. Haji makaka-first blood and look at Demon. Kahit para meron yata double kill na nakuha doon. Si Perks mapatay na rin. Triple kill para sa Smiling Demon. Kakasabi lang natin, labanan nga ba ito ng gulatan o sustain at patagalan? At mukhang parehas ang naging sagot ng Aurora MLBB dun. Binigla ni Edward. At sabi nila, hindi tayo mag-out. May revitalize pa si Rene J. Balikan muna natin ng mabilisan doon sa ating Infinix Instant Replay. Ayan yung naging engage ni Edward na
na-bait out nga talaga yung mga skills sana na pangharap for Blacklist International. Pero hindi nila inasahan na kahit na ibato na nila lahat yun, magsistay ang Aurora. Oh, tsaka parang ano pala, parang nagpatong yung animation nung Crimson na Beacon, tsaka nung Tempest of Blades, kaya sumakto din yung lapag doon or paglanding ni Demon Kite. So napakaganda para sa kanila. And parang lately buong MPL Season 14 ay talagang naiditikit na sa pangalan ni Demon Kite lalo yung lane. Kasi parang dati alam na natin na magaling siya mag-lane. Pero ngayon, yung mga recent performance talagang ay nakikita na natin ang pwedeng tama ng isang bala. Oo, marami. Nakikita natin ang performances ni Demon Kite at yung mga pagpapatama na ni Doming na parang napagkaitan ng very, very slight nung naunang laban. Pero this time, mo naman, ang pagiging agresibo ng Aurora MLBB maski sa orange pa, hindi na sila tinatantanan. Pero wait lang! Tinawag na yung mga patinga. Si Demon Kite ginamit yung Tempest of Blades para na makatakas. Pero nakakasalubog siya dito ni Lord JM. It's gonna be a shutdown. Saan nanggaling yun? Dun sa may batang gitna. Pero yun nga lang, patay na rin si Rene J at tutuloy pa nga yung P5. Pero sipa para kay Edward at ibinigay niya alley play para doon kay Domeng. Cancel doon ang pagre-regen para kay Lord JM. Pero Edward! Gapiso na lang! Mukhang hindi pa yata mahahabol ni MP The King at makaka-out ng ligtas at buhay. Grabe ang makapigil hiningang last minute plays ng dalawang teams natin Oo, yung mga ganong moments, lahat ng mga pwede mong pindutin, mapipindutin. Kasi gusto mong pumunta dun. Kaya kailangan mo pindutin sa moment na yun. So 4-3 ang ating score. At kita natin na talagang nagkakapalitan lang yung ating dalawang teams. Yung mga tatlong ikot na yun, ibig sabihin pindot na pindot yung mga ganyang player. Tsaka alam mo kanina, parang hindi ko na mabilang kung ilang mga pating ang nakita kung iba't ibang mga direksyon ang nilikparan. Ay, oo nga pala. Actually, hindi pala lipad yun. Swimming. No, nag-swim yun. Nag-mermaid swim. Naging mermaid pa. Pati nga eh. Oo, sa bagay. Ganun nga naman. Sayang hindi nakita yung action dito ni Ate Masyonde, pero nai-imagine nyo naman na siguro. And again, timings din dito ng Guardian's Reflection for Rene J. Oo nga. Malaking bagay. Sobra kasi ang dami niyang naka-counter dito at napipigilan for Blacklist International. Tapos, pwede pa lang sila rin yung magbato ng ganoong mga skills. Kasi si Yue kanina kinopya yung deadly catch Parang magkakasalubungan ng mga pating. ng mga pating. Parang malabay blade yung ganun. Kung sino ang unang tatalsik, doon magkakaalaman. But so far, talagang very crucial yung usage dito ng mga skills. Yes. Look at Lord JM and even Rene J. Kanya-kanya silang zone out dito. Ganon din si Edward, nag-aabangan. Or kung sino pwedeng luntagan sa time na yun. Meron na masipa MP The King, masipa palayo. Si Demon Kite makakakuha ng turtle. At ito na ang damage ng Aurora. Hachi, mapatay na nila. Si Percy kinukuha na rin. Demon Kite naman kay MP The King. Habang doon sa may bandang baba, si Lord Jamie nahabol na nila. Napapagitnaan pero hahabulin pa ba? Kasi hindi na yata gustong sumabay sa naka-skateboard. So kinakailangan na lang niyang depensahan yung minion waves na nasa gitna at ipagkait yung mid lane turret na hindi na yata mangyayari kasi winesker siya ni Doming sa mukha. Oh, grabe. Ang sakit. Ang sakit. Bigla na wala si Lord JM ng time na yan. Even Lord JM, I think, ay hindi niya in-expect. Oo, Na ganun nakasakit. Ang dami. So, ang dami ng, kung ang kataga ay hitting two birds with one stone. Yes. Dito ang dami na na-hit na birds. Tsaka naka-sky piercer na si Doming. So, kung ano mang mga gusto nilang patamain dito, gamit ang kanilang mga skills na pwede mo nang ituring na bato, ay kailangan lang mag-ingat ng todo ng Blacklist International kasi nakapag-invest na talaga sa mga sasakit, mga madadamage na items dito. Yung mga crucial na damage dealers ng Aurora MLBB. So, ano muna, gilid-gilid muna talaga para rito sa Blacklist International. Oo, kaya pala si Oheb din ay galing doon sa may bottom lane. So, probably ganun yung magiging play nila. Same nung ginagawa din nila kanina. Iwas muna sa team fight as much as possible. Or kapag ka mahuli, why not? Yeah. Pero si Domeng ay pwedeng ma-target dito. Makikita natin na papasukin na nga ng mga players ng Blacklist. Pero papasok din ang mga players sa Aurora. Domeng sa down. Domeng ng blast. Lord JM patay. At nahabulin na nga ang mga players dito ng Blacklist. At nakakaabot pa si Edward. Ibinato na naman dito. At si Oheb ay hindi na makakatakas pa. Triple kill for Demon Kite! At bubuhatin dito ni Haji. Medyo mawala ng buhay pero nandun ang mga kakampi ni Demon Kite kaya mabubuhay pa rin. At kita natin for Aurora, lumobo na Brigida yung kanilang kalamangan. Oo, nangyari na naman yung magkakahiwalay na pating. Pero ang mas nagpa-intense nung nakita natin ay yung paghabol at yung pag-abot pa dito, lalo nila Edward, para talagang maipagpatuloy doon yung mga hinabol na dito ng Blacklist International. Pero speaking of Lord Objective, sino makakakuha? Kasi nagkahiwalay na naman yung laban! Okay
Masunod sana si Yui doon, pero mapatay siya. Pero dumating lang daw. Yung mga players dito na sa Aurora at Devils of Blades. Napakasakit ng damage dito ng mga Blades. Hindi mo kahit pero mas masakit na si Bat. Dito ni Ohem. At triple kill na yung mga pating. Sakto tatlo yung pating. Tatlo din yung napatay ni MP the King. Nagsani puwersa na at nagsama-sama muli ang Blacklist International taking down 4 members of Aurora MLBB. Pero kahit ano pa man ang sabihin natin, nasa kamay ng Aurora ang Lord. Pero hindi na yata ito patatagalin. Oo, sinalubong dito ng Blacklist International. Alam nila na pabuhay pa lang yung mga players dito ng Aurora. Pero yung may delay na depensahan pa rin. Uy! Uy! Nakita mo? Medyo nakakita. Nakita ko na. Anong nangyari? Haslin! 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 Hustlin and bustlin. Pero gulat yun! Oh, Ay, eto na, yan yung mga kailangang tutukan. Hindi pwedeng medyo mapatabingi. Tama. Hindi pwedeng mapalihis ng tingin. Kung pwede lang talaga nating hati-hatiin ang ating atensyon dito. Kung pwede sa... lang yung kaliwang mata ko nakatingin sa kanan. Kung pwede lang talaga yung isa ko nakastick na sa minimap, pero hindi pwede yon. So ganoon pala kaganda ang ginagawa dito ng Aurora MLBB na pagpepwesto sa sarili nila na hindi mo na talaga masusundan kung ano yung mga susunod Kailangan nilang mabilis yung plano. mata mo dito. Oo. Oo, kailangan sobrang bilis. Mabilis din na magpupulasan yung mga players pero parang pwede yatang buhatin si Renny J anytime. Ginamit yung Revitalize. Kaya ba ang sustain? Kaya ba ang Revitalize? Pero yun, buhay pa rin. Papasok mga players dito ng Aurora pero Renny J is gonna be down. Look at Lord JM. Look at Haji. Makakakuha ng kill nung time na yun. Even Demon Kite ay nasaktan. Kaya aalis. Na-timingan ng Blacklist na wala ng Guardian's Reflection. Na-force out na para rito kay Renny J. Kaya hindi na sila nang hinayang na magbato after nun. Pero papaano dedepensa ang Aurora? Gusto na nila yung tong second tier turret for Blacklist International. At hindi na talaga nila binitawan pa. Ito na yung hindi mo na matatanggal na pagsasama-sama para sa kanila. Oo, parang naghahanap sila dito ng mga pwede pang kuhanin. So Blacklist International, napantay na nila ngayon yung sabihin na natin goal dahil lamang sila 83. Dumoble, triple para din sa ating game. And ito na yung sinabi mo nga na nagsasama-sama na yung mga players ng Blacklist. Tsaka, Sige, tsaka Hindi, tsaka kung papapiliin sila, parang alam na nila sino yung itatarget. targetin, no? Tsaka ano naman dito, or for Aurora naman, paano ba nila pag hihiwa-hiwalayin ang nagdidikit-dikit ng mga players ng Blacklist? Yung nakita nating nagiging successful for Aurora, yung kapag kasi Edward talaga dito, yung nauuna, meron siyang isang mapo-force na ma-displace, tapos magugulat or mapo-force out ng battle spell, then susundan nung Numenon Blast, na kahit pa sabihin natin ang Blacklist International, initial response nila ay talaga yung mga defensive nila na ultimates, naka-ready na yung Guardian's Reflection. Oh. Pero kanina kasi, nauna talaga ang Blacklist doon. So wala na yung Guardian's Reflection. Ay, naku! Alam na nila na kaya nila mauna, pero Lord JM mauna rin dito sa pagsit sa baba! Nahuli nila si Domeng! Buhay pa rin si Domeng sa time na yon. At kita natin, mapapa-flicker out na rin si Edward, pero binitbit! Ang isa din mabibitbit ay si Renny J! Renny J is down! Renny J is down! Kaya naman, Blacklist International, parang ito yata'y inaantay nila para simulan yung Lord! For the second time around, Blacklist International, nahanap nila yung pitas kay Renny J na sobrang nagiging malaking bagay para hindi na sila matakot pumalag sa teamfight. At isa na namang palaga makikita natin kay Edward. Mukhang hindi na rin siya mabubuhay. Talagang lahat na mga gustong bumangga doon sa nagdidikit-dikit na Blacklist ay binibigyan din nila. Pero ang sabi ni Demon Kite, dito muna ako sa may top lane. Magkakata, magkiklear muna ako ng minion wave. Pero yung purple buff niya dito, nakuha na ng Blacklist. Dinenay na ang isa sa mga pinaka-importanteng resources para sa isang Ling, sa isang assassin jungler. At hihintayin na nga lang yata nila ang Lord na kanilang na-secure kanina after that beautiful pick-off against Renny J. So kung ikaw ang Aurora MLBB ngayon, sila naman ang medyo magiging defensive. Papaano na lang nila gagawin yung paulit-ulit na ma-engage kasi kapag nagkamali sila, baka isang diretsyo na to for Blacklist International. Tsaka parang lahat kasi nung humaharap, binibit-bit bigla ni Haji. Okay, nung yung blast by the way nagamit na. So even perks dito ay meron ng Blood Wings. Yes. So imagine the shields na meron siya ngayon. Arte ng shields. Pero yung pagkakasabi Wala ko, na akong sinabi. Wala na. Tumawa ka kasi. O kaya nga, hindi ko pa rin pinoint out. So eto na naman ang ating titignan kasi si Demon
Demon Kite. Mahanap yata siya doon ni Haji, pero Phage Poise out naman. At tingnan mo naman yung... Parang buy time kasi to eh, pero parang hindi yata hindi yata ahayan ng ka-buy time! Pero makakatakas. Doon natin makikita na mapapasmile ka talaga kung ikaw si Demon Kite kasi tatlong players ng Blacklist yung humahabol sa kanya. At saka parang naikasa na yung circling eagle eh. Hindi lang talaga umabot kasi naka-recall siya last minute, second, millisecond dun sa base. Oo, mili na lahat ng mga maliliit. Ito na. Pero ito ang pinaka-importante ngayon yung microhan. Yes. Sa mga gantong moments, pagalingan na lang din to sa microhan. Tama. Kasi nakita na natin Hop! yung mga recipe ng mga teams natin. Demon Kite, manage mo lang ng kaunti yung mga ibang waves. Pero lanes, speaking of lanes, top lane! Oo, nakakita tayo ng lumilipad na pusit. Kaya naman, si Edward ang mapapatay ng pusit. Meron palang nakakatakot na pusit. Oo, akala ko, pag ako kasi nakakakita ng pusit, usually adobo. Ako kalawares. Ay, Hindi! Hindi, ito joke lang. Pero ito na nga, balik na tayo rito kasi nagkakaroon na nga ng napakaraming lumilipad na combo. At kailangan mo talagang respetuhin na ngayon ang Blacklist International. Paunti-unti, parang kahit hindi na nga sobrang idaan sa teamfight, basta may isolated talaga na player na gusto sana kasi ng Aurora para ma-manage yung mga waves. Kasi halos wala nang natitira na inhibitor turret sa kanila eh. Oo, yung dalawa din ay laging sabihin na natin nakiklear nila Lord JM dito sa ating laban. Items, nakita natin kanina, halos kompleto na rin para dito sa ating mga players. Oo, kailangan na kasi nating tumutok agad sa aksyon. Kaya biglaan na lang siyang bumaba para hindi na tayo, tumingin-tingin pa sa ibang bahagi ng mapa at ng screen natin. Kasi kaninang minimap, gusto nating paghiwalayin yung mata natin eh. Pero ito na, ito na. Oh, may laban sa gitna, may laban sa kanan. Si Edward ay nandun sa may patagyendi, pero si Rene J, ginamit niya yung kanyang reflection para ma-reflect at ma-deflect yung ibang mga skills dito na side ng Blacklist. Habang si Edward tumatakbo laban sa tatlong players sa players sa side ng Blacklist International. Pero Edward, kukuha na lang ng mga damage. Si Lord J, hindi naman ganun na magiging sagot ng side ng Aurora, kaya nagkapalitan ng XP lane. Patay yung dalawang XP lane. XP lane lang pala ang nawala sa hinapahaba nung laban na nakita natin kanina. Pero mukhang Blacklist International, hindi pa rin yata nila gustong bitawan etong Lord objective na kanilang sinisimulan. Yue, kahit pa paano may impormasyon siyang nakukuha. Pero ipapaubaya na nga ba dito ni Demon Kite? Kasi MP the King with his mga pating, kinuha na agad yung Lord na yun. Oo, grabe. Kasi meron din siguro silang information na walang purple buff. Si Demon Kite nung moment na yon. So iba talaga si MP the King sa kanya mga pating. Naalala ko nung MSC, parang pinag-uusapan ng mga casters na isa sa mga nakadikit, ang dami nakadikit nakadikit na hero kay MP the King ay yung kanyang Bane. Kasi nga yung mga pating ng MP the King. At ngayon tayo ay hihinga muna ulit. Kasi meron na namang Lord Siege Ito naman. na mangyayari at posible talagang i-maximize ng Blacklist International tungo sa kanilang pagkakasecure dito ng laban. Pero hanggang saan ba ang magiging depensa ng Aurora? Kasi kapag kanina nakita na naman natin na mauunahan sila, pero mauunahan nga ba kasi dito sa baba? Oy, Tempest of Blades! MP the King ay masya-shutdown dito ni Demon Kite. Habang si Demon Kite yata aalis muna, Edward naman ay mabubuhat dito ni Haji. At kita na nga natin ngayon na yung Lord ay doon sa may middle lane habang sinisira ng Blacklist yung Torres sa may bottom lane. Wala si MP the King dito, isa sa mga crucial na taga-push din ng Blacklist International. Kinakat! Pero gayon pa man, kinakat siya ni Demon Kite at hindi naman nawawala si Oheb. So may ano pa rin sila, may potential pa rin sila na sipat-sipatin yung mga objectives dito ng Aurora. Pero dahil sa napakagandang cut na ginawa ni Demon Kite, ay hindi na yata muna mangyayari pa. Pero hinahabol at makakaligtas. Makakaligtas pa! Ay! Bumaba yung Ling. Okay, si Demon Kite na dito ay nag-try po na ginamit ng Crimson Beacon. Habang ibang mga players dito ng Aurora ay nasa may Getty. Magpapagpapagpapag ang team fight. Dadating pa dito si Oheb. Hindi na lang daw muna. Disiplina muna pa iiralin ng dalawang kupunan. Ay! Ibang klase! Ang mga nakikita natin dito! Pero Iba na talaga. Hindi na i-release din yun ni... What is this? Ni Oheb for sure. Na kasalukuyan ay ganda ng standing. What is this talaga? Napaka-ingat, napaka-protektado halos ng mga members dito ng Blacklist International. Pero yung naging desisyon ng Aurora kanina, ang laking bagay din nun.
yung pagkakahanap nila rito Yes, sa yes. gadaanan ni MP The King, yun yata yung umawat sa potential last push talaga eh. Oh, tsaka after nun, parang dumiretso sila, split push, cut na minion wave. Yung mga ganyang moments, parang kung ikaw yung blacklist, medyo mahihirapan ka. Ano pong desisyon Oo. ng Aurora? Kaya medyo nasa mind games na tayo ngayon. For Aurora, mind games nila yung Blacklist International. Yes, at ngayon kung titignan natin ang mga items at least naman ay may immortality na rito si Rene J. So sa very unfortunate event na tatanggapin niya na baka siya na naman ang unahin dito ng blacklist, at least ay hindi naman ibig sabihin nun ay immediately mama-1 na ang Aurora MLBB. Pwede pa nilang i-capitalize yun for a turnaround play kasi kapag ka talagang may hinahanap dito si Doming, kanina pa nag-a-attempt yung magandang Bennett's Rage. Yes, na, yes. Na gustong ilatag sa magkakadikit dito na members ng Blacklist. For some reason, naiiwasan kasi siya. Oo, mailap. Mailap, parang dumudulas. Ay, ito. Tingnan natin kung mayroong dudulas. So, Cyclone ay sinakyan. Dito ni Yue, yung Lord ay i-reset muna. Ito na naman yung mga moments na parang, Uy, may purple. oh, ito na nga yung mga moments na mayroong purple. At mag-aagawan yung dalawang teams. Pero parang iiba muna. Parang mirror yata ang gagawin. Ay, hindi. Mag-lord dito yung Aurora. So, walang purple bomb, by the way, si Demon Kite, ha? Okay. Ano ang magiging plano ngayon ng Blacklist International? Kasi mukhang gusto nila mag-engage. Crimson Beacon. Ginamit na nga rito ni Haji. Circling Eagle na rin. Tapos si Lord JM, dala-dalawa yung hinahawakan doon sa bandang bottom lane. Pero nagkakapalitan lang tayo ng box. Ate Chantel at yung Way of the Dragon. Hindi yata maganda yung angulo. Oo, nagamit din yung flicker, ha, by the way. So, nung time na yun, ang daming mga skills na nagamit. Pero pinaka-crucial dyan is gonna be the flicker. Yes. Supposedly, pwede sana pang surprise play. Pero kinagandahan naman, sa side ng Aurora, hindi pa sinisimulan Hindi pa. ng blacklist yung Lord. So pwede pa nilang antayin mag-reset. Pero ano bang plano ni Oheb tsaka ni Perk sa taas? Huy. Bakit kayo nandyan, huy? Iba yata ang kanilang Ay! gustong imbitahan at makasalamuha dito sa side ng Aurora. Pero hindi din naman yata kakagat basta-basta ang mga members ng Aurora MLBB dito. Still, in a way, ay nasiguro nilang angat na naman yung opposite lane. So balik tayo dito sa baba. Oo, parang ganun pala yung ginagawa nung ni Perks tsaka ni Oheb sa may taas. Oo. Alam nila na si Demon kaya nagsisplit push eh. Oo. Wait lang! Hinahabol dito si Edward ni MP The King at saka ni Perks. Halos wala na buhay sa moment na yun. Kaya naman mapapatay. Pero may sariling laban yung mga players sa Aurora. Lord JM, meron naman daw immortality just in case. Kaya naman Blacklist International, kumpleto sila ngayon na nagtatangka na kumuha ng Lord. Aabot ba dito yung side ng Aurora para mag-contest o sisilip pa sila? Napauwi nila si Domeng, pero umuwi din si Lord JM. So ngayon ang Blacklist International, todo kapit na lang dito kasi kontrolado naman talaga nila yung Lord objective at aabot lang din si Lord JM. And with that, 20-minute Lord, hahawakan yan ng Blacklist International. Kaya naman ngayon, para sa side ng Aurora, makikita ulit natin para talagang chumachepi-chepi sila ng minion wave sa may Oo. top lane. But definitely for Blacklist International, sobrang ganda na naging zoning nila against Aurora kanina. Kaya nakuha nila successfully dito yung Lord. Yes. At ito na ang late game showdown. Kasi in games that go past the 18-minute mark, tatandaan daw natin na ang Aurora, 50% ang win rate. Pero sa usapin ng Blacklist International, 60% win rate kapag sobrang late game na. Ay. And teka lang, naku, kamunti kang hanap na naman yun. Oo, nagkakabuhatan dun sa may bottom lane. Pero ayaw mo nang magpakarga ni Demon Kite. Okay, Lord, ay bit-bit ng side ng Blacklist International sa may middle lane. Nandito si Yue, Domeng, lahat ng mga players ng Aurora para dumepensa. Tignan natin, Rene J, makawala ng immortality. At ginamit na nga dito yung mga pabala ni Domeng. Pero yung puting nandito na sa may gitna. At the Tempest of Blades, ginamit na rin. Oheb na Wind of Nature at dash away para hindi masaktan dun sa skills ni Demon Kite. Teka lang, kasi si Demon kahit makakaligtas ba rito kasi inabutan siya ng sipat ni Oheb at Domeng makaka-flicker out pa. Pero sila na lang nila Yue yung dumedepensa. At kita na nga natin ngayon, kumakatok na pa isa-isa ang 5 miyembro ng Blacklist International. Agents mag-ingay! Mission accomplished! Blacklist wins against Aurora! Ramdam ang saya ng mga agents. Isa na naman